So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ito na ang inyong inaabangan. Finally, gigame test na rin natin itong napakasulit na entry-level smartphone ngayon, which is a Nubia Neo 3. Ito na kaya inyong perfect entry-level smartphone. Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, bago tayo mag-start, ito paling quick specifications ni Nubia Neo 3. So meron na siyang Android 15 out of the box. And napakalaki ng screen size na, tingnan nyo naman. And syempre, ang chipset nito is Unisoc T8100. So ito ay 4G version po ng Nubia na marami rin nagulat when it comes dito kasi wala gaanong spec sheet ng 4G even sa official site ni Nubia, puro 5G po ang nilalagay nila. And ito sa atin sa Philippines, naglabas sila ng 4G version, 8GB, 128GB po itong smartphone na to. So nakafocus talaga to sa gaming side dahil meron siyang trigger button dito na napaka-astig at very useful, lalo na pag sa mga COD, Farlight 84, yung mga shooting na laro, very helpful to. So meron siyang game space na sobrang ganda. At maglalaro tayo dito ng 5 games tulad na lang ng ML, Genshin Impact, Honor of Kings, PUBG Mobile at COD. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. Ito ang ating settings. Napakalupit ng settings mga ka-J-Vlog. Very optimized yung ML dito sa chipset na to. Refresh rate ultra, graphics ultra, outline on, shadow on, and HD mode naka-on. And syempre, naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, napaka-smooth ng performance dyan ni Nubia Neo 3. Sa mataas pa na settings, nakakatuwa na available siya sa ultra graphics. Lahat, refresh rate and sa graphics nga. So paniguradong may enjoy nyo maglaro ng ML dito mga ka-J-Vlog sa Nubia Neo 3. Super smooth sa mataas na settings. So next naman is a Farlight 84. So, graphics natin nasa high and resolution natin ultra. So, G natin to. Pagdating sa Honor of Kings, okay rin ang performance dyan ni Nubia Neo 3. Super smooth, no frame drops din sa mataas sa settings. So, may enjoy nyo rin maglaro ng Honor of Kings dito sa device na to. Sobrang solid din. Set natin yung settings niya. So, better frame rate tayo dito. So, customize natin. Extreme HDR, okay, ayaw. Ultra HDR, ayaw din. So, ito na. Graphics HD at frame rate high. Apply. Okay.
Pagdating sa PUBG Mobile, maganda rin performance ni Nubia Neo 3. Ayan. May mga konting frame drop, super slight lang pero hindi siya nakaka-affect naman ng sobra sa game. At okay naman yung movement niya so far. Overheating, wala na tayong experience sa overheat. Nagiging warm lang yung smartphone pero hindi yung term na overheat. So yun, okay naman ang performance din ni Nubia Neo 3 sa PUBG Mobile, may enjoy nyo rin. The next naman is COD. Sa COD, sad to say, hindi pa siya naka-optimize yung chipset niya kasi graphics is medium, frame rate natin nasa high. So, yan yung settings natin. So yan, pagdating sa COD, Battle Royale, sobrang ganda rin ng performance dyan ni Nubia Neo 3. At tingnan nyo, ito yung sinasabi kong very helpful yung shoulder trigger button. So sinet ko siya sa reload sa right and left sa shooting. O, diba? Pero meron kayong nakakagalaw pa kayo ng mabuti. So yan, yun yung maganda dito sa trigger button is nakakalaro pa kayo ng mas convenient dito sa COD. So, super playable, smooth naman siya, no frame drops at all. Sa ngayon, na na-experience natin dito sa device na to. Habang may kalaban din, okay ang performance niya. So, pagdating sa COD multiplayer, super ganda rin ng performance niya. So, very helpful talaga yung trigger button. May enjoy nyo maglaro dito mga ka-J-Vlog ng COD sa multiplayer. Ganda rin ng kanyang performance. So, next naman is Genshin Impact. Okay, set muna natin siya. Siyempre, sa pinakamataas sa settings. Let's see kung makakaya niya. Okay, nakaset na to. So, high 30 FPS at motion blur natin. Try natin, naka-low lang. Try natin i-on. Mapapansin nyo pag sinet niya sa mataas sa settings is very detailed nung graphics niya. And in fairness, nakakaya niya. Oh. Pero syempre 30 FPS expect nyo yan. No? Sa frame rate is hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka-snappy when it comes sa frame rate. Pero motion blur, kaya niya. Try natin mag-battle. Nakakagulat tong device na to, 6K, pero ganito performance sa Genshin. Sobrang solid nitong Nubia Neo 3. Oh. Malaking tulong din of course yung software sa performance ng smartphone. Lalo na yung game space niya, syempre. Masyado niyang ino-optimize yung yung phone para syempre sa more convenient na gaming experience. Ayan. Pwede niyo swipe lang dito yung game space, ayan, para makita niyo yung menu ng game space niyo. So, CPU balance, ayan, pwede niyo yan i-customize. Napakaganda ng game space ng Nubia Neo 3. Pwede na kayo mag-screen record right away. Pwede nyo gamitin yung shoulder trigger button. Tingnan nyo performance. May mga frame drop, yes. Pero unexpected na ganito performance niya for a 6,000
pesos smartphone, 6 to 8,000 pesos smartphone. Maganda performance sa Genshin Impact. Medyo nakaka-experience tayo ng heatness dito sa may bandang camera module. Pero so far, no overheating naman na malala. Pero syempre, expect nyo pag sobrang tagal nyo maglalaro dito, there's a possibility na mag-frame drop to na malala, lalo na pag nag-overheat yung device. Pero performance-wise, tingnan nyo naman, kayang-kaya niya po ang Genshin Impact. Yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Nubia Neo 3. So, super ganda ng performance na itong device na to. Tingnan nyo naman, umiilaw din yung likod niya. So, nakafocus talaga to sa mga gamers out there dyan, lalo-lalo na sa mga naghanap ng very affordable gaming smartphone. Maganda tong i-recommend na handle niya naman yung mga modern games today. And even Genshin Impact, nakalaro naman tayo dito na nakaset sa high settings, 30 FPS, and so far is na-handle niya naman kahit papaano. So, grabe, nagulat ako sa performance itong device na to. Nakuha lang natin ito ng 6 Plus. Pero when it comes sa SRP niya is 8K. Sulit naman sa presyong 8K. 8GB 128. So, marami ring nagre-request na nataasan pa yung storage. I think yung 5G neto is 256. Tapos yung 4G is 128. When it comes sa performance, napaka-solid. Very helpful itong trigger button dito sa Nubia Neo 3. So, pwede nyo itong iset sa desired na gusto nyong functionality. Pwede nyo siya i-customize, kumbaga. At napakalaking tulong din ng game space na itong device na to. Kaya kung i-rate ko performance na ito, 1 alloys na ng highest sa kanyang presyo na 6K. Ang score ko dito, perfect 10. Maganda siya recommend sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng affordable, entry-level gaming smartphone. Paniguradong may enjoy nyo gamitin itong Nubia Neo 3. So kung interested kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko po yung link na to sa description box. I-check nyo na lang.